Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Bago po tayo magbigay ng ating opinyon at reaction dito po sa isang mainit na balita, nais ko pong magpasalamat sa lahat ng nanonood ng ating video, whether you are a subscriber or napadaan lang sa inyong feed. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, just hit the subscribe and the bell notification. At salamat po sa ating mga members ng channel na Simply Talkies Vlog. Hindi ko na po kayo babanggitin for your privacy reason. Okay? At ganun din po sa ating mga kasamahan dito po sa mundo ng YouTube, sa politika man o hindi. Shout out po sa inyo sa patuloy nyong suporta and may God bless us all. So eto na po ang ating pag-uusapan. Nagkatotoo po mga kababayan, hindi lang pala isang ningas kugon o isang ingay lamang ang sinasabing warrant of arrest sa isang napakabalahura at mabahong bunganga na influencer vlogger na ito na nandyan po sa Los Angeles. Na sinasabi niya pa na, sige, kasuhan niyo ako, kaya niyo, magbibigay ako ng reward, no? Na paano darating ang warrant of arrest sa akin dito sa Los Angeles? Feeling niya po untouchable siya. Bakit nga po dumating sa ganito, no? Maraming nag-despise sa babaeng ito, na kung saan during the time of President Duterte, supporter po ito ng admin Duterte. At during the campaign period of PBBM, talagang todo suporta siya. Di ba nga Marcos loyalist pa nga siya? Ako din po, sinubaybayan ko yan, nakasubscribe ako dyan. No? Yun nga lang, after na manalo ni PBBM and after some unfortunate circumstances, bigla pong nagbago ang ihip ng hangin. Naging stunt o whatever have you, no? Naging fierce anti-government po siya. Lalong-lalo na sa First Lady Lisa Marcos. Kung ano-ano pong paninira ang ginawa niya, kung ano-anong mga pambabastos, hindi na po tungkol sa politika, minsan personal na po. No? Hindi lang disinformation or misinformation ang masasabi mo. It's total outright paninirang puri sa ating first couple. At doon po sa mga nakapalibot, nakadikit kay First Lady Lisa Araneta Marcos. At isa nga po sa warrant na ito, hindi po si First Lady o si Pangulong Bongbong o kamag-anak ng Marcos ang nagkaso sa kanya dito. Ito po yung inaantabayanan natin na kung saan yung ating sinusubaybayan na magaling na broadcaster at vlogger na rin. Ito po, si Anthony Taberna aka Katunying. Kung maalala nyo, ako nakasubscribe po ako dyan kay Katunying. Nakita ko po yung paghihirap nila para sa kanilang anak na panganay na nandoon po sa Singapore nagpapagamot po. Dahil siya po ay may sakit. Hindi ko po alam kung anong sakit ng panganay ni Katunying. Ako po naaawa ako. Naiyak nga ako pag nakikita ko yung ganun. Kaya ayaw kong makakita ng ganun. Mas possible, ayaw kong pumunta sa hospital. Kasi lalo na pag naapektuhan mga bata. No? Ito mararamdaman ng mga magulang. No? Sasabihin natin na pag yung anak natin nagkasakit, sana ako na lang, hindi na siya. Di po ba? Nakita niyo yung paghahirap nung bata, yung anak ni Katunying? Sinong hindi maluluha doon? Sabihin nyo, may pera si Katunying, but money cannot buy you everything. Money cannot buy you class. Quote po yun, narinig ko yun dito. Oo, may pera ka. Mayaman ka. But do you have a moral decency? Do you have an empathy to your fellow human being? Kung mapera ka, pero ikaw ay mapagmataas, bastos. No? Tulad nito, ano ka? Hindi ka tao. Kaya po lumabas ito, nagdemanda po si Katunying dahil itong si Boljakera, Maharlika, nadamay po ang anak niya
anak ni Katunying na siya pong nagbumabattle out sa sakit niya. Nakikipaglaban sa sakit niya para po matuloy ang buhay niya, tapos babaluha rin ito, babaeng ito. Sinong magulang hindi magagalit? Di ba nga sinasabi natin, kung ako na lang, akuin ko na lang yung sakit mo, ako na lang, wag na ikaw. Di po ba? Ganun po ang mga magulang. Itataya ang buhay para sa mga anak. Iyan ang hindi alam ni Maharlika. Kaya dinamay niya ang anak ni Katunying kung ano-anong pinagsasabi niya na pawang wala namang katotohanan. Correct me if I'm wrong, o si Katunying, nasabi niya nga na ayaw niya nga sana na itong ituloy, ayaw niya ng patulan. Pero sino ang nagsusog sa kanya? Yung anak niya, nagginawa ng kababuyan nitong si Maharlika, dinamay sa issue dahil lang sa galit kay FL, dinamay niya si Katunying. Yung anak ang nagsabi kay Katunying, nasaktan yung anak. Di po ba? O yun, tinuloy. O ito po, yung pagmamayabang ni Maharlikang Boljak TV na nandyan sa LA, ano na? Pasinungalingan mo ito. O ikaw dyan, nakakampi ni Maharlika, ikaw si General Macanas. Sayang ang pagiging general mong, bugok ka. Si Roy Domingo, si Bagoong Lipunan, na patuloy pa rin ginagamit ang bagong lipunan. Na pambababoy, pangpapahiya, pang-aalipusta sa bagong lipunan ng dating Pangulong Marcos Sr. Di po ba? O ayan o, lumabas po ang warrant of arrest. Sana ito, maipadala ito. Ma-furnish copy kung sino man ang abogado ni Maharlika. No? Ito po, ayan o, katotohanan yan. Lumabas na ito. Saan galing ito? Di po ba? Pasalamat muna po ko kay Katunying at ganun na rin po, kinuha ko po ito kay Boyet Antonio Jr.'s Vlog. Nandiyan po yan sa YouTube. Kaboyet, pahiram na lang po, no? Wag mo sana akong i-copyright dito, no? Nanonood din naman ako sa kanya. Hindi niya lang alam kung ano yung handle ko. Di po ba? Nakikita niya naman ako dyan, Simply Toki. So ito po, no? Kaboyet, Katunying, pahiram po, no? Eto po. Fake news ba ito? Nandyan ang ng RTC, oh. 3rd Judicial Branch, Region Branch 42, City of San Fernando, Pampanga. O hindi nagsisinungaling si Katunying. Meron nga. Sinabi rin, nabanggit yan din yata ito ni Mike Abe. O, di ba? Si Katunying ba magsisinungaling? Sagradong Iglesia ni Cristo member. Pwede white lie. Pero yung bad lie, nako, imposible naman. No? Kung sabing sip-sip ka kay Katunying, hindi po. No? Hindi man ako kilala ni Katunying, anong isisip-sip ko dyan? Ito lang po. Ayan, oh. City of San Fernando, Pampanga. People of the Philippines versus Claire Eden Contreras, also known as Maharlika Boljak Rera, accused for the crime of what? Libel under Section 4C4 of RA 10175 known as the Cyber Crime Prevention Act of 2012. O baka sasabihin ng mga fans ni Maharlikang Boljak Rera, gawa-gawa lang yan. Forgery yan. Gawang rekto yan. Di sana kung sino naglabas nito, kung si Katunying naglabas nito, nademanda na. Ang balita ko pa nga, isang magaling na vlogger, si Top 1, pinapa-take down yung kanyang channel nung itong si Maharlika dahil nilabas daw niya ito. Ako naman, i-take down nyo channel ko. Wala akong pakialam. Dahil hindi ko po kinabubuhay itong YouTube. Oo, monetize yung channel ko, pero ilang taon na wala po akong sahod dito. Dahil hindi ito ang main income ko. Salamat po ako sa mga members dahil natutulungan nila ako. Pero tuloy po ang ating pagbablog. Maski na ipasaran nyo ito. Sige na, ipasaran nyo na nga kayong mga kampon ni Maharlika, kayong mga dilawang tae. Sige, anong reason nyo? Bakit nyo ipasasara ang channel ko? Di po ba? Eto, warrant of arrest. Yay! Magbunyi. Nye. Totoo yan. Kung fake news ito, kung peke ito, di kasuhan na yung naglabas. Kasuhan dapat ng Regional Trial Court, 3rd Judicial Region Branch 42, yung naglabas nito. Yan, cybercrime. Libel. Yari ka.
Yari ka, Claire. You are hereby commended to arrest. Claire Eden Contreras, also known as Maharlika Boljaquera, who is said to be at number 96 Dr. Sixto Antonio Avenue, Barangay Rosario, Pasig City, and who has been charged with the offense above mentioned and to bring the said accused forthwith before this court to be dealt with according to the law. The bail for the release of the accused in this case is fixed at 10,000 pesos. Naku, napakababa naman. $200 lang yan. Kayang-kaya niya ng financer ni Boljaquera. Putris na yan. 10,000 pesos. Eh, nasaan yung 10 million na sinasabi niya? To be posted in cash which may be furnished by the accused by giving the proper bail bond with this court or with any regional, metropolitan city, municipal, circuit, trial court sitting in the province, city, municipality where he is held for approval thereof. Ayan na. Salamat po ulit kay Kaboyet, no? Given under my hand and the seal of this court this 13th day of July. Eh, matagal na pala ito. Isang buwan na mahigit. July 13 pa lumabas yung warrant of arrest. Yari ka talaga. O, yan na po si Honorable Maria. Huwag na po nating basahin. Ano po, yung signature niya o whatever, no? Respectfully referred to the herein below government police agencies for immediate response and return. The Chief of Police, Pasig City, the Director of Investigation and CIDG sa Krame, sa MBI, at the Director of Bureau of Immigration and Deportation. Yari ka, Maharlika, uwi-uwi na din. Di po ba? O, nagbubunyi ako dito mga kababayan. Nagbubunyi ako. At least kahit papano, may lumabas na warrant of arrest. Hindi kasinungalingan yung sinasabi ni Katunying na totoong nagsampa siya ng kaso. Ayan na po, July 13 na issue. Di po ba? Asan na, Maharlika? Asan na tapang mo ngayon? No? The warrant of arrest shall be served within 10 days from receipt hereof, and a return shall be made within 10 days after the expiration of such period. Section 4, Rule 113, 2000 Rules on Criminal Procedure. Eto na, naka-blatter ka na sa CIDG, sa Pulis ng Pasig, sa NBI, at sa Bureau of Immigration and Deportation. O, ang tanong. Siguro tatawanan lang tayo ni Maharlika. Nge. Wala naman ako sa Pilipinas. O, maski na. May lumabas namang warrant sa'yo. O, ngayon kung nagtangka kang pupunta ng Pilipinas, hello? Hello, Boljaquera. How are you doing there inside the jail? O, di ba? Pero yung address niya, mga kababayan, nung warrant, dun sa Pasig. Siguro, meron siyang address doon. Ang tanong, magmamaterialize ba to sa United States? I don't know. Kasi hindi naman po ako lawyer. O, di ba? Depende na po yan kung paano po yan ilalakad ng ating batas o with the request of the petitioner, no, si Katunying. Kasi nakalagay dyan, people of the Philippines eh. O taong bayan, Maharlika. Ang kalaban mo, people of the Philippines. Sino lang ang may gusto sa'yo? Even the Dilawans eh, wala kang kakampi. Yung mga pinagnangak-ngak nyo dyan, na tulad ni Bagoong Lipunan, nila Glenn Chong, at yung mga kasama nyo pang iba, bakit wala kayong kakampi ng mga Dilawan na politiko? Walang pumapanig sa inyo. Di po ba? O baka naman patago. Para at least, hindi sabihin, dati namin kaaway yan. Yung sabi, if we cannot beat her, join her. O, siyempre, may mga pride din yon. Pero sa totoo lang siguro, baka sila nga ang financer mo. Di po ba? At higit sa lahat, yung mga nanonood sa'yo ngayon, mga karamihang followers mo, which ay, kumalas na ako dyan, unsub na ako dyan, matagal na, nung nakita kong bumabanat na kay PBBM, yun. Eh yung mga subscribers naman yan, yung mga minions niya, ano rin sabi nga ni Joey De Leon, bago pumutak, dapat may utak. O, kayo na po mga Dabarkads ang mag-isip. Di po ba? Again, shout out ko lang po si Boyet Antonio Jr.'s vlog. Sa kanya ko po ito nakita. At salamat na rin kay Katunying at pinanindigan mo po yan. Hopefully, tuloy-tuloy pong gumaling ang iyong anak na meron pong sakit. No? Sana hopefully by God's grace by God's grace and will,
mawala po yung sakit niya at patuloy siyang mamuhay ng masaya with your loving tender care in your family. Okay? So, ang tanong dito mga kababayan, dagdag na lang natin to. Since may warrant of arrest na itong si Maharlika sa Pilipinas, pwede na rin ba nating pakiusapan, i-report sa YouTube, sa Meta, at sa X itong mga account ni Maharlika Boljakera sa kanilang mga social media? Bakit? Bakit si Quiboloy? May warrant of arrest din siya. Huwag niyong sasabing wala siyang warrant of arrest. Nabasa ko na po yan. Wanted nga siya sa FBI eh. Diba? Since wanted ka, may warrant of arrest ka. It is given. Huwag niyong sasabing wala pang warrant of arrest si Quiboloy na galing dito. Hindi pa lang humihingi ng extradition o hindi siguro, ayaw sigurong i-afford yung extradition, no? Kay Quiboloy. Ngayon, tinake down po ng YouTube ang kanyang account. Tinake down ng Meta ang Facebook, Instagram account niya. So, ang tanong, pwede ba nating i-apply din yung ginawa ng YouTube or ng Google kay Quiboloy, kay Maharlika? Bakit hindi matanggal? O, calling out again Google, Meta, yung Facebook and Instagram, sinabi nyo yan. You have signed an MOU to the government of the Republic of the Philippines through Presidential Communications Office, through their multimedia and yung Internet Literacy Program, MMIL. You sign an agreement or an understanding na ipipilter out nyo ang mga content na naglalabas ng disinformation and misinformation. And this Maharlika Boljakera keep spewing, keep on creating a content that disseminates disinformation and misinformation about the first couple or the President of the Philippines and the First Lady. And some of the disinformation she is creating. And now, she have a warrant of arrest. Yan, there's an evidence. What you gonna do, Google? Are you gonna instruct YouTube to take down her channel or all of her channels? How about you, Meta? Will you instruct Facebook and Instagram to eradicate, to totally ban all her accounts on your social media company? Ang dami po niyan. No? FYI, Meta, there's a lot of variants. Ang dami, there's a lot of accounts of Maharlika Boljakera or better known as Claire Eden Contreras on your social media application. There's a lot. You have to filter them out because they are keep spewing disinformation and misinformation. This warrant of arrest attests to the veracity of her character as a disinformation and misinformation equates lying and creating a content that is very harmful, mostly to the youth. Why? She is giving an example on how to destroy a group or a person by giving out a disinformation and misinformation. Remember, I'm calling you out, Google and YouTube. Meta, your Facebook and Instagram, your X, the Twitter, you have signed a memorandum of understanding to the Philippine government through Presidential Communications Office that you will filter out the content of this disinformation and misinformation influencers or bloggers. Oh, what gonna happen now? There's the proof. A warrant of arrest issued by the City of San Fernando Regional Trial Court, 3rd Judicial Branch, Region, Branch 42. This is not a misinformation. This is not just a
yung parang fake. No. This is real. So what you gonna do? Di po ba? Oo. Kailangan natin ding i-call out ang Google with their YouTube, ang Meta with their Facebook and Instagram, at yung X. Kasi nandiyan po ang mga account ng babaeng ito na nagpapakalat ng disinformation and misinformation sa ating gobyerno. At pwede pa siyang gawing halimbawa ng ilang mga katulad niyang mga mababaho ang bunganga at nagpapakalat ng kasinungalingan. Ayan na po. O, PCO, gamitin nyo to para ma-battle out nyo ang mga ginagawa ni Maharlika at yung kanyang mga minions. O, kayo po mga kababayan, ano pong masasabi nyo? Natutuwa ba kayo dyan? Ang hindi natutuwa dyan, yung mga kakampi ni Maharlika. Sasabihin, si First Lady yan. Ibabaling po nila ang sisi kay First Lady Lisa Marcos at kay PBBM. Sasabihin, pagsupil sa karapatang pantao, ulul. Malaya nga kayo eh. Ang nagkaso sa inyo ay isang private citizen na ginago ni Maharlika ang anak. Eh kung yung kayang anak o apo ni Maharlika ang gaguhin natin, di ba? Magpuputak din siya. Dinamay mo ang pamilya, Maharlika. Kung ikaw kaya idamay ang pamilya mo, di ba hindi ka rin magagalit? Buti nga sa'yo. Ako natutuwa po dahil she is too much. No, below sa below na siya. Parang nandun na siya sa burak ng mga dumi ng baboy at mga hayop. Masagwa pa siya sa hayop. Oh. Kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.